Tayo po'y manalangin, natin po'y itaas ang ating mga kamay. Pagpalain tayo at patnubayan ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Dakilat, mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pasasalamat, ng aming pagsamba sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala, sa aming mga buhay, mahal na Panginoon. Hindi man po kami karapat-dapat tumamasa ng mga biyayang ito, ng mga pagpapalang ito, mahal na Panginoon. Ngunit salamat dahil ikaw ang Diyos na walang tinatanging tao. Kami yung pinili, kami yung tinawag, kami yung hinirang upang maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon, magbigay papuri sa iyo. Sa oras nito, mahal na Panginoon, buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa, maunawaan po namin iyong banal na kalooban, iyong mga banal na salita, o iyong paglingkod, tunay na saga ng akin. Wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Anoint the words, that is Lord. Put thy words in my mouth through the leading prayer of our beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus, aming sinasaway ginagapos ang lahat ng demonyo at lang gawa talang ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo na po yung makabalik na po. Minamahal sa ating po mga kinauupuan. At tayo po ay dadako po mga minamahal ko sa sunod na bahagi ng ating banal na gawain, ang ating pong Bible study, mga minamahal. At bago po lahat, aking po muna pinapaabot ang pinakamataas na kapurihan, kaluwalhatian po at pagsambahin na tatangi sa ating mahal na Panginoong si Kristo po lamang. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, dear beloved children, to all blessed Almeida family, at blessed morning po sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Andy Binias, sa kanya pong buong pamilya, sa aking pong beloved co-preachers, beloved co-workers, at sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoong si Kristo, sa ating pong mga bisita, kung meron man, welcome po sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala po kayo sapagkat kayo po'y narito sa buong katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sa lahat po ng ating mga webcast viewer, happy viewing po, minamahal, patuloy po ninyong antabayanan ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoong si Kristo, at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid na narito sa dakong ito, mga minamahal, kagalakan po namin ang makita kayo, makasama kayo sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating buhay na Diyos, sa kanyang pag-iingat, sa inyong pagsakay, sa inyong pagtawid, sa inyong paglalakbay. Kayo po'y payapa at ligtas, mga minamahal, na nakarating sa dakong ito, pang sama-sama nating pasalamatan, mga minamahal, ang ating buhay na Diyos, ang ating mga minamahal mapagpalang Diyos na ating pinupuri at ating pinaglilingkuran. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Isang malakas na palakpak ang ating ipaabot sa Diyos. Yung buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa oras na ito, minamahal, ating pong pag-aralan ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pong maikling topic ngayon, mga minamahal, is the prodigal son. Yung alibughang anak, mga minamahal. At alam ko po, common na po sa inyo ang mga kwentong ito, mga storyang ito sa Biblia. Ngunit ganun pa man, mga minamahal, ay minsan kailangan mariremind tayo, mga minamahal ko, sa mga mensahe na nakasulat sa banal na Biblia. At basahin po natin ang unang talata, aklat ng Lucas, ang kabanatay 15, ang talatay 11, mga minamahal, hanggang talatang 12. Kaili po, mga minamahal, sa ating beloved Bible reader. Libro sa Lucas, Kapitulo 15, versikulo 11 hangtod sa 12. Ug siya miingon, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki, 12. Ug ang manghod miingon sa iyang amahan, amahan, ihatag kanako ang akong bahin sa katigayunan, ug kanila iyang gibahin ang iyang katigayunan. Amen. Sa Tagalog, kindly. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 15, ang versikulo ay 11 hanggang 12. At sinabi niya, may isang tao na may dalawang anak na lalaki, 12. At sinabi sa kanyang ama na bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang na uukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Pag minamahal ang buong talatang ito, from 11 hanggang 24, ito po yung story regarding po sa prodigal son.
Yung salitang prodigal sa Tagalog, ito po ay alibugha. Mga minamahal, malalim pong salita yun. Ibig sabihin, suwail, anak na bastardo, mga minamahal. Ugali ng isang anak na, mga minamahal, masasabi nating napakasamang uri, mga minamahal ng anak. Dahil imagine, mga minamahal, itong anak na ito, sabi ng banal na Biblia, buhay pa po ang kanyang magulang ay hinihingi na po niya yung kanyang mana. According to Philippine tradition, Philippine culture, mga minamahal, sa ating kultura, hindi po natin nakasanayan, amen, nahingiin yung ating mana na buhay pa ang ating mga magulang. Dahil ang tradition ng Pilipinas, yung culture ng Pilipinas, na ating pong makiklaim, yung ating pong portion, yung ating pong mana mula sa ating mga magulang kapag ang magulang natin ay patay na. Kapag hingiin mo ang mana mo sa magulang mo, na buhay pa ang magulang mo, ibig sabihin, gusto mo nang mamatay ang magulang mo. Ganoon kasama, mga minamahal ko, yung prodigal son na ito. Meron po tayong, mga minamahal, dalawang konsepto sa ating pong pag-aaralan ngayon. Yung, mga minamahal, the absence of the father, and then yung affection of the father. Dahil, sabi pa nga, mga minamahal, don't leave the father. Amen? Wag na wag po nating iiwanan ang ating ama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lalong-lalo na po yung ating ama na naandoon sa langit. Dahil yung ama natin na naandoon sa langit is the source of everything. Lahat ng ating kailangan, tandaan po natin, lahat ng ating kailangan, material na ating kailangan, financial na ating kailangan, lalo't higit sa spiritual nating kailangan, mga minamahal, ang ating ama na naandoon sa langit, siya po ang source ng lahat ng bagay. Ang hanap mo'y kagalakan, ang hanap mo'y kapayapaan ng puso, ng isip, na hinahanap ng maraming mga tao, ito'y masusumpungan mo sa ating ama na naandoon sa langit. Amen? Kaya makita mo, nakakalungkot itong kwento na ito, mga minamahal, pero actually happy ending din naman po, mga minamahal. Pero sa una pa lang, makita mo, mga minamahal ko, na isang miserableng bagay kapag ang isang anak ay lumayo sa kanyang magulang, lalong-lalo na kung hindi pa po sapat ang panahon. Amen? Makita mo, mga minamahal, sabi dito sa verse 11, at sinabi niya, may isang tao na may dalawang anak na lalaki, at sinabi sa kanyang ama, ng bunso, ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanan na nauukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kanyang mga minamahal ko pagkabuhay. Amen? Kaya makita mo, mga minamahal, kung ating pong susuriing mabuti, o ating pong pag-aaralang mabuti, ano kaya yung attitude, ano kaya yung meron, bakit ang anak na ito ay gustong humiwalay sa kanyang magulang? Dahil, siyempre, hindi po maglalayas ang batang ito. Hindi po ito lalayo sa kanyang magulang kung gusto niya sa poder ng kanyang magulang. Dahil meron pong mga anak na ayaw ng sinasaway. Amen? Meron pong mga anak na ayaw ng tinuturuan. May mga anak na ayaw sila na pinapakialaman sila ng kanilang mga magulang. May mga anak na ayaw nila na dinidisiplina sila ng mga magulang. Ayaw nila na mga minamahal tinuturuan sila. May mga anak na gusto nila mabuhay sa ganang sa kanilang mga sarili. Ayaw nila nang may nakikialam. Ayaw nila nang may nagsasaway. Ayaw nila nang may nagtuturo. Siguro, isa ito sa reason, mga minamahal, nung prodigal son, kaya gusto niyang lumayo sa poder ng kanyang magulang. Dahil, mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, ayaw niya ng may tatay na nagtuturo. Ayaw niya ng may tatay na nagsasaway. Ayaw niya ng may tatay na nagdidisiplina. Ayaw niya ng mayroong tatay. Dahil, pinakikialaman siya. Siyempre, bilang magulang, mga minamahal, minsan kasi yung mga anak, hindi nila naiintindihan yung malalim na concern ng magulang dahil hindi pa sila magulang. Kaya po, mga minamahal, mauunawaan ninyo bilang mga anak kung bakit nariyan palagi yung reminders ni nanay, pinapollow up pa ni tatay, yung paalala ni nanay, pinapollow up ni tatay, yung pagtuturo, mga pagsaway, pag-remind ng mga magulang, mga minamahal, ay nariyan po yan sa atin dahil tayo po ay bata pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sometimes hindi po natin maunawaan yung malalim na concern, yung malalim na pagmamahal, malalim na pangunawa ng magulang. Kaya paulit-ulit na tayo po ay riniremind, paulit-ulit na tayo po ay pinapaalalahanan. Maaaring marirealize ninyo, mga minamahal, mapapahalaga ninyo, maalala ninyo yung halaga ng pagtuturo at pagsaway sa isang anak kapag kayo po, mga minamahal ko, ay mga magulang na din. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayaw nung prodigal son
na merong tatay na nagsasaway sa kanya. Kaya gusto niyang lumisan, gusto niyang bumukod, gusto niyang humiwalay. Kaya isang araw, kinausap niya, mga minamahal, yung kanyang magulang, yung kanyang tatay. Hiningi niya yung kanyang portion, yung kanyang share. At sabi ng Biblia, yung tatay naman ay walang pag-alinlangan na ibinigay, mga minamahal ko, yung kanyang share doon sa kanyang anak. Alam po ninyo, mga minamahal, ito'y ugali ng isang tao na mayroong pusong rebelde na gustong mabuhay ng walang sino mang mas nakakataas pa sa kanya. Gusto niya, siya yung boss. Gusto niya walang nagsasaway sa kanya, walang nagtuturo, walang nagdidisiplina. Yun ang gusto ng prodigal son. Kaya hiningi niya yung kanyang share. Mga minamahal, sabi ng Biblia, ang kanyang tatay ay hinati yung kanyang ari-arian dahil dalawa ang kanyang anak na lalaki, ibinigay doon sa prodigal son yung kanyang share. Following verse, mga minamahal, Luke chapter 15, verse 13 hanggang 16. Padayon ta sa pagbasa diri sa libro sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 13 hangtod sa 15. 16. Wala dagtig pila ka adlaw sa nahipos na niya ang iyang tanang kabtangan, ang anak nga manghud mipanaw ngadto sa usa ka halayong yuta. Ug didto iyang giusik-usikan ang iyang katigayunan pinaagi sa pagkinabuhi nga mapatuyangon. 14. Usa nagasto na niya ang tanan, miabot ang usa ka dakong gutom niadtong yutaa ug siya misugod sa pagbati sa kawaladon. Busa siya miadto ug mikapyot sa usa sa mga nagpuyo niadtong yutaa ug siya gisugo niini ngadto sa iyang kaumahan aron sa paglawog sa mga baboy. 16. Ug siya nangandoy sa pagbusog sa iyang kaugalingon bisan pa sa mga bunga sa bayatilis nga ginakaon sa mga baboy ug walay tawo nga mihatag kaniyag bisan unsa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 15, ang bersikulo ay 13 hanggang 16. At hindi nakaraan ang maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya, at naglakbay sa isang malayong lupain, at dooy inaksaya ang kaniyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. At nang magugol na niya lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing iyon, at siya'y nagpasimulang mga ilangan. 15. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamayan sa lupaing iyon, at sinugo niya siya sa kaniyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. 16. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy, at walang taong magbigay sa kanya. Amen. Praise the Lord. Amen. Yun ang problema ng prodigal son. Wala siyang submission, mga minamahal, as a son sa kanyang father. Amen? Hindi siya marunong magpasakop. Everybody shout, praise the Lord. Hindi siya marunong magpasakop sa kanyang ama. Ang gusto niya, mga minamahal, ay hindi siya tuturuan, hindi siya sasawayin, hindi siya papaalalahanan, hindi siya i-remind. Mga minamahal. Kaya gusto niyang maglayas, lumayo. Amen. Kung i-apply po natin ito sa church, everybody shout, praise the Lord, meron din ganitong uri, mga minamahal ko, ng mga Kristiyano na ayaw magpaturo. Amen. Konting saway lang, mau-offend. Konting reminders lang, konting disiplina lang, mga minamahal, matitisod na, hindi na dadalo, hindi na sisimba. Amen? Di ba? Meron ganitong uri ng mga Kristiyano. Everybody shout, praise the Lord. Na ayaw ng sinasaway. Isipin po ninyo, mga minamahal, kung hindi po tayo magpapaturo, hindi po tayo magpapadisiplina, hindi po tayo magpapasaway, dahil may mga taong inappoint ang Diyos. May mga taong ilinagay ang mahal na Panginoon sa church para magdisiplina, to reproof, to construct, to correct. Sila po yung inappoint, ilinagay ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, ito po yung mga preacher, beloved ordained preacher natin, ating beloved honorable pastor, beloved Mamadir, mga ordained preacher, mga preacher na inassign ng ating mahal na Panginoon. Ang kanilang trabaho, mga minamahal, ay magturo, magtuwid, magpaalala, magsaway,
for the edifying of the church, for the perfecting of the saints, mga minamahal. Yun po ang layunin. Bakit mayroong pagtuturo, mayroong pagtutuwid? Dahil ang ating destinasyon, mga minamahal, ay hindi Luneta Park lang, hindi pasyalan lang, hindi lugar lang dito sa lupa ang ating destinasyon. Ang ating destinasyon ay langit, mga minamahal. Walang hindi matuwid at hindi malinis ang makakapasok doon sa langit. Kaya dito pa lang sa lupa, tinuturuan tayo. Dito pa lang sa lupa, tinutuwid tayo. Dito pa lang sa lupa, pinapaalalahanan tayo. Dito pa lang sa lupa, dinidisiplina pa tayo, mga minamahal, upang tayo po ay maging handa, maging perpekto, maging karapat-dapat, upang sa araw, mga minamahal, simpleng bahay, kahit po walang magpapaalala, kagaya ng prodigal son, ayaw nang may nagtuturo sa kanya, ayaw na nang may nagsasaway sa kanya, nagdidisiplina sa kanya, kaya yung option niya ay umalis at mga minamahal pumunta sa malayong lugar dahil ayaw niya nang may tatay, ayaw niya nang may nakikialam sa kanya. Minsan ganun tayong mga Kristiyano, ayaw natin ng dinidisiplina tayo, which is na makakabuti yun para sa ating kaluluwa. Ayaw natin na tinuturuan tayo, which is na makakabuti yun para sa ating paglilingkod. Ayaw natin na sinasaway tayo, which is na makakabuti yun sa ating paglagong espiritual. Amen? Minsan kasi ang pagkain, hindi lang palaging malambot. Dahil ang malambot na pagkain, para lang yan sa mga bata. Amen? Kailangan natin minsan ng matigas na pagkain. Everybody shout, praise the Lord. Yung pagkain matigas ba? Hindi lang yung pagkain malambot. Yung pagkain malambot hindi titigas dyan yung tuhod natin Amen? Kaya minsan, pinapakain tayo rito ng matitigas na pagkain. Mga minamahal, yung pagkain matitigas, yan po yung pagkain para doon sa mga matured na ng mga Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo na-offend sa bastang mga minamahal, mga pagtuturo, mga pagsasaway. Bagus bukas ang puso natin, bukas ang isip natin sa bawat pagtuturo, sa bawat pagsasaway, sa bawat mga minamahal pagdidisiplina. Dahil ang nais natin ay maging perpekto tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon upang sa araw ng banal na pagdating ng ating mahal na Panginoon, handa tayong sasalubong sa Kanya. Kaya maging thankful tayo, di ba? Maging thankful tayo kung meron tayong ordained preacher na matapang mangaral. Maging thankful tayo kung meron tayong mga preacher na walang takot na ipinapangaral ang buong katotohanan sa pagtutuwid at pangangaral at pagtuturo sa bawat isa sa atin. Tiyak na bagay, mga minamahal, tayo po ay makakasama sa araw ng pagdagit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po minsan ang problema ng church. Kaya ang iba, lumilipat sa ibang sekta, lumilipat sa ibang gawain. Everybody shout, praise the Lord. Hindi na dumadalo, nagbabackslide na, dahil ayaw po, mga minamahal, tumanggap ng mga pagtuturo at ng mga pagsaway. Ang tanong, napapabuti ba sila? Ang tanong, pinagpapala ba sila? Ang tanong, nagiging maayos ba ang buhay nila? Mga minamahal, ikumpara sa atin, nananatili magpahanggang ngayon na kahit anong sakit ng turo, kahit anong sakit ng aral, kahit anong sakit ng mga pagsaway, ay nananatili pa rin tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin ng puso natin ay handang sumunod, handang magpasakop, mga minamahal, handang magpakumbaba sa banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ito po ang patunay ng puso natin ay unti-unting binabago ng ating mahal na Panginoon. Dahil dati-rati, ayaw din nating magpaturo, ayaw nating magpasaway, ayaw nating magpadisiplina. Ngunit magtataka ka ngayon, mga minamahal, kapag tinatamaan ka ng preaching, tinatamaan ka ng pangangaral, mga minamahal, tumutulo ang luha mo. Ikaw ay umiiyak, mga minamahal. Yan ang patunay ng puso nating matigas ay pinalambot na ng mahal na Panginoon. Ginawa na ng Diyos ng pusong may laman, pusong handang magpasakop sa Kanyang banal at dakilang kalooban. Amen? Sa verse 13, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, he went to the far country, he wasted his substance, mga minamahal, with a riotous living. Siya po'y pumunta sa isang malayong lugar dahil ayaw niya lang may tatay, ayaw niyang magpasakop sa tatay niya. Pumunta sa malayong lugar. He wasted his substance. Yung kanyang pag-aari ay kanyang linustay. Kanyang ginastos. Kinuha niya ang kanyang pag-aari sa kanyang tatay at ito'y kanyang linustay. Ito'y kanyang ginastos. With a riotous living. Buhay na palugi, sabi ng banal na Biblia. Inom dito, inom doon.
kasama niya ang kanyang mga barkada, kasama niya ang kanyang mga kaibigan, kain dito, kain doon, gastos dito, gastos doon. Mga minamahal, ito po yung uri ng Kristiyano, uri ng tao, hindi po nag-iisip ng kanyang kinabukasan. Akala niya ang araw ay paro-parehas lang. Amen? Ginastos niya ang kanyang pera, ginastos niya ang kanyang kayamanan, ito'y inubos niya, linustay niya ng palugi, mga minamahal, hanggang dumating yung punto na naubos na po ang lahat ng kanyang pag-aari. Amen? Yung kanyang kaibigan, kasama niya, inom lang dito, inom lang doon. Mga minamahal, siyempre, mga minamahal, okasyon na ito Mga minamahal, alam po ninyo, nangyari sa verse 13, ang sabi ng Biblia, at hindi nakaraan ng maraming araw, ay tinipong lahat ng anak ng bunso ang saganang kanya, at naglakbay sa isang malayong lupa, at doon ay inaksaya ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. Amen? Riotous living. He wasted his substance in a riotous living. Siya po'y namuhay ng palugi. Hindi niya inisip, mga minamahal, yung bukas. Hindi niya inisip na baka may mangyaring trahedya kinabukasan. Hindi niya inisip paano ang bukas, ano kanyang kakainin. Basta't yung araw na yon, mga minamahal, yung mga panahong yaon ay inubos niya ang lahat ng kanyang pag-aari sa magitan po ng pag-inom, mga minamahal, at paglustay. Sabi ng Biblia, pamumuhay na palugi at walang katiyakan. Verse 14, at nang magugol niyang lahat, maubos ng lahat ng kanyang kayamanan, ay nagkaroon ng isang malaking gutom sa lupaing yaon. At siya'y nagpagsimulang, mga minamahal ko, mga ilangan. Amen? Nagkataon. Nung maubos na po ang kanyang pag-aari, biglang nagkaroon ng matinding gutom sa kanilang lupa. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, nagsimula na siyang mga ilangan. Nagsimula na siyang mga ilangan para sa kanyang sarili. Ibig sabihin, wala na po siyang makain. Basahin po natin, mga minamahal, kindly po, verse 15 hanggang 16. Sa Tagalog na lang po. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Lucas Kapitulo 15, ang bersikulo ay 15 hanggang 16. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamayan sa lupain iyon, at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. 16. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy, at walang taong magbigay sa kanya. Amen. Amen. Namuhay siyang, mga minamahal ko, punong-puno ng pag-aaksaya. Ang kanyang pumumuhay ay palugi, mga minamahal, at sinira ng prodigal son na ito yung kanyang buhay. Hindi lang po siya naghirap, mga minamahal, sabi ng Biblia, siya po ay napariwara pa dahil sa matinding kahirapan. Dumating yung punto na siya po'y nangangailangan. Ang ginawa niya, mga minamahal, sumama siya sa isang mamamayan doon para magtrabaho. Alam po ninyo kung ano ang kanyang trabaho? Pagpapakain, pag-aalaga, pagpapakain, mga minamahal ko, ng baboy. Amen? Hanggang dumating yung punto, mga minamahal, dahil sa sobrang gutom, everybody shout praise the Lord. Dumating yung punto na gusto na rin niyang kumain nung pagkain, mga minamahal ko, ng baboy. Isipin po ninyo, sino ang dapat sisihin sa sitwasyong ito ng prodigal son, sa kalagayang ito ng prodigal son? Sino ang dapat na blame? Sino ang dapat sisihin? Walang iba, mga minamahal, kundi siya mismo. Dahil, mga minamahal, hindi niya inisip yung mga darating na mga pagkakataon, yung mga pangyayaring hindi dapat, mga pangyayaring hindi ini-expect na ito'y biglang mangyayari sa buhay, mga minamahal, ng isang tao. Kaya makita mo, mga minamahal, yung pangyayari sa buhay niya ay talagang dapat siya ay, mga minamahal, siya ang sisihin. Amen? Dapat siya ang sisihin. Dahil, mga minamahal, kung nag-isip sana siya na hindi humiwalay, ito po yung lesson, mga minamahal, the absence of the Father. Kapag wala na po yung ating Ama sa buhay natin. Dahil minsan, mga minamahal, ay masyado tayong mga minamahal confident sa ating mga sarili. Amen? Sometimes bilang tao, mga minamahal, masyado tayong tiwala
sa ating mga sarili. Akala natin, kaya na nating mabuhay na kahit wala ang Ama natin, ang ating Ama sa langit, kahit hindi tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Minsan, iniisip natin na kaya nating mabuhay kahit wala po tayo sa poder ng ating mahal na Panginoon. Ngunit, mga minamahal, tayo po ay totoong maling-mali sapagkat kailangan natin ang ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Sunod na talata, mga minamahal, Lucas, Kapitulo 15, versikulo 17 hanggang 19. Libro sa Lucas, Kapitulo 15, versikulo 17 hangtod sa 19. Apan sa nahiulian na siya sa pamuot, siya miingon, pagkadaghan gayud sa mga sinuhulan sa akong amahan, nga may mga pagkaon nga nanghingapin, samtang dinhi nagkamatay ako sa kagutom. 18. Mutindog og muadto ako sa akong amahan, og ingnon ko siya, amahan, nakasala ako batok sa langit og sa imong kaugalingo, sa imong atubangan. 19. Ug dili na ako takos pagkatawgon pa nga imong anak, himuan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 15, ang bersikulo ay 17 hanggang 19. Datapwat nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, at ako rito'y namamatay ng gutom. 18. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ko laban sa langit at sa iyong paningin. 19. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. God bless you po, minamahal, sa pagkabasa ng salita ng ating mahal na Panginoon. So makita mo, minamahal, dumating po yung time ng mga minamahal, nagre-realize na, kumbaga nag-iisip na po yung anak sa kanyang sitwasyon. Dahil isipin mo kahit sino pong anak ay talagang mag-iisip sa kanyang kalagayan. Naubos sa kanyang pera, lahat ng kanyang ari-arian ay nawala na. Ito po'y linustay niya. Ito po'y inaksaya niya sa isang pamumuhay na walang katiyakan. Hindi lang po nasira ang buhay niya, siya po'y napariwara. Hanggang dumating yung punto na sa kanyang paligid ay puro baboy na. Mga minamahal, halos kumain na siya ng pagkain ng baboy. Dumating po yung point na naisip niya, mga minamahal ko, yung kanyang parents. Naisip niya yung kanyang mga minamahal magulang, yung lugar ng kanyang magulang, yung buhay niya noon, nung siya po'y nasa poder pa ng kanyang magulang, kung ano ang kanyang kalagayan. Naisip niya kung ano ang kanyang sitwasyon. Naisip niya, mga minamahal, kung ano ang kanyang mga minamahal kalagayan nung siya po'y nandun pa sa kanyang magulang. Ikinukumpara niya yung sarili niya nung siya po'y nasa magulang pa niya, at sa ngayon, mga minamahal, na siya po ay malayo na sa poder ng kanyang magulang. At alam po ninyo, mga minamahal, ito po yung moment of realization. Admitting, mga minamahal, our failure, accepting our error. Napakaganda po itong puntong ito para doon sa mga Kristiyanong tumalikod, doon sa mga Kristiyanong nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, na dumarating po yung punto na nare-realize natin, mga minamahal, na kailangan pala natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil mga minamahal, doon sa mga kapatiran nating naka-experience ng pag-backslide, naka-experience ng pagtalikod, mga minamahal, ng mahabang panahon. Minsan pinapahintulutan tayo ng mahal na Panginoon na maranasan natin yan. Amen? Para may compare natin yung buhay na nasa, mga minamahal, presensya ng Diyos at yung buhay na wala tayo sa ating mahal na Panginoon. Gaano ba kahirap yung buhay na wala sa Diyos? Gaano ba kasarap yung buhay na nasa poder ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo? Yun po ang gustong ipaunawa sa atin ng ating mahal na Panginoon. Naunawaan ng prodigal son yung pagkakaiba ng buhay na nasa presensya ng Diyos at yung buhay na wala sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Naunawaan niya na napakahirap mamuhay ng malayo sa poder ng kanyang ama, at naunawaan niya yung buhay doon sa poder ng kanyang tatay, ng mga tulong doon, mga minamahal ko, ay napakasarap ng pagkain. Samantalang siya,
mga minamahal, ay halos kumain na ng pagkain ng baboy. Dahil siya po'y gutom na, kumakalam na ang kanyang sikmura, walang nagpapakain sa kanya, walang nagbibigay sa kanya ng pagkain. Naalala niya yung mga katulong, yung mga alipin ng kanyang tatay na nandoon sa kanilang bahay, na kahit mga alipin lang ay nabubuhay, nabubusog. Mga minamahal, at merong pang tirang pagkain doon sa kanilang tahanan. Samantalang siya, hindi siya katulong, mga minamahal, hindi siya alipin, siya'y anak, ngunit nakakaranas siya ng matinding gutom, mga minamahal, at kasalatan sa matinding kahirapan ang kanyang nararanasan. Amen? Ang sabi niya, dati, hindi ako nagugutom ng ganito. Amen? Dati hindi ako nalilipasan ng gutom ng ganito. Ito po yung mga minamahal, sabi pa nga'y, worst statement ng isang Kristiyanong tumalikod. Dahil minsan, mga minamahal, meron tayong ganitong mga istorya. Kapag tayo po'y tumatalikod na, dati-rati, useful ako sa gawain. Dati-rati, active ako sa youth choir. Dati-rati, ginagamit ako sa pagtugtog. Dati-rati, kahit sa mga hayop kasama ko, kahit sa mga kursada kasama ko. Dati-rati, kumakanta ako sa pulpito. Dati-rati, song leader ako. Ito po yung pinaka-worst na statement ng isang Kristiyanong tumalikod na sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung salitang dati. Diba? Dahil hindi na natin nagagampanan yung tungkulin natin. Dati-rati, tumatayo ka rito sa pulpito, pero kumusta ka na ngayon? Dati-rati, kumakanta ka sa youth choir, sa finest choir, mga minamahal sa adults choir. Pero kapatid, kumusta ka na ngayon? Dati-rati, ginagamit ka sa pulpito, pero kumusta ka na ngayon? Dati-rati, tumutugtog ka, mga minamahal, active ka sa iglesia. Amen, useful ka sa gawain, pero kumusta ka na ngayon? Everybody shout, praise the Lord. Dapat, hindi magbabago. Excuse me po. Dapat hindi magbabago yung performance natin sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Dapat kung ano ang tungkulin natin noon, kung ano ang ginagampanan natin noon, ay dapat ay ginagampanan din natin yan ngayon, mga minamahal. Dahil every time na tayo po ay involved sa gawain, yung involvement natin sa gawain ay napaka-importante niyan. Dapat bilang Kristiyano ay involved tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil every time na gumagawa tayo para sa gawain ng ating mahal na Panginoon, nare-revive, nabubusog ang ating mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang kanyang nasa isip. Dati-rati sa bahay ng aking tatay, hindi ako nagugutom. Hindi ako doon nalilipasan ng gutom. Pero ngayon, yung aking kalagayan, halos pagkain ng baboy ay aking makain. Siya po'y nakapag-realize, nakapag-isip. Ang sabi niya, ako'y babalik sa aking tatay. Amen? Amen? Ito po yung pinakamagandang moment sa buhay ng Kristiyano. Yung tinatanggap mo yung failure mo. Yung tinatanggap mo yung pagkakamali mo. Dahil hindi tayo perfecto. Everybody shout, praise the Lord. Ni isa man sa atin, wala ni isa man sa atin ang perfecto. Wala ni isa man sa atin ang sakdal. Wala ni isa man sa atin ang matuwid. Minsan, nagkakamali tayo. Pero mga minamahal, matuto tayong tumanggap sa ating pong mga pagkakamali. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kailangan i-accept natin yung ating mga error. Tinanggap ng prodigal son. Yung kanyang pagkakamali, in-accept ng prodigal son. Yung kanyang failure, mga minamahal, alam niya na siya po'y nagkamali, kaya siya nag-decide na bumalik, mga minamahal ko, sa kanyang tatay at humingi ng tawad. Sasabihin niya, Ama, ako'y nagkasala sa langit at ako'y nagkasala sa iyo. Narito ako sa iyong harapan. Tanggapin mo ko hindi bilang anak, kundi tanggapin mo ko bilang alipin. Siya po'y fully decided na babalik sa kanyang ama. Following verse, mga minamahal, Luke chapter 15, verse 20 up to verse 24. Kindly po. Libro sa Lucas, Kapitulo 15, versikulo 20 hangtod sa 24. Ug siya mitindog ug miadto sa iyang amahan, apan samtang didto pa siya sa halayo, nakita siya sa iyang amahan ug kini giabot og kaluoy, ug midalagan ug migakos kaniya ug gihagkan siya. 21. Ug ang anak miingon kaniya, Amahan, nakasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan. Ug dili na ako takos pagatawgon pa nga imong anak, himuan na lang ako
nga usa sa imong mga sinuhulan. 22. Apan amahan miingon sa iyang mga ulipon, dad-an ninyo dinhi sa madali ang labing maayong kupo ug isulob kini kaniya, ug butangig singsing ang iyang makamot, ug sapatusi ang iyang mga tiil. 23. Ug dad-an dinhi ang nating baka nga gipatambok ug ihawa kini ug mangaon kita ug magsadya. 24. Kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi siya pag-usab. Siya nawala na apan karon hingkaplagan siya ug sila misugod sa pagsadya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 15, ang bersikulo ay 20 hanggang 24. 20. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y hinagkan. 21. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. 22. Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. 23. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsikain at magkatuwa. 24. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nangagpasimulang magkatuwa. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating buhay na Diyos, mga minamahal. Dumating po sa panahon na nag-decide yung prodigal son dahil na-realize niya, mga minamahal, na mali yung kanyang ginawa. Amen? Mali yung kanyang ginawa na lumayo siya sa poder ng kanyang tatay. Nalaman niya na hindi pala biro kapag wala tayong tatay. Amen. Everybody shout praise the Lord. Hindi pala biro yung wala tayong magulang, malayo tayo sa magulang. Yung walang magulang na nagpapaalala sa atin, hindi pala biro yun. Amen. Kaya bilang mga anak, maging thankful kayo kung sinasaway kayo ng magulang ninyo. Maging thankful kayo kung may nagpapaalala sa inyong magulang. Magpasalamat kayo kung may nanay at tatay na nagsasaway sa inyo. Yung mga street children, wala nang tatay yan, wala nang nanay yan. Kaya tingnan mo yung buhay nila, walang direksyon, walang katiyakan dahil walang nanay at tatay na nag-aaruga, walang magulang na nagsasaway. Amen. Kaya bilang anak, maging thankful kayo na merong tatay, merong nanay, merong kayong parents mananaan dyan. Dahil hindi birong mawala ng magulang. Ako, wala na akong tatay. Amen. Meron pa akong nanay, pero wala na akong tatay. Masarap kapag may nanay ka, may tatay ka. Oo, minsan, nakakatulilig sa pandinig yung kanilang mga reminders, yung kanilang paalala. Pero isipin mo, kaya nila ginagawa yun dahil mahal na mahal ka nila. Ayaw nilang mapahamak ka. Ayaw nilang mapariwara ka. Ayaw nilang maligaw ka ng landas. Ayaw nilang mahulog ka sa kapahamakan, mga minamahal. Kaya they spend their time, mga minamahal, to remind you para hindi ka mapariwara, mga minamahal, sa maling landas, mahulog sa pagkakasala. Yun ang concern, mga minamahal ng magulang. Naalala nung anak, nababalik ako sa aking tatay. Hindi pala masarap mabuhay ng walang tatay. Hindi pala masarap mabuhay na malayo sa poder ng magulang. Hindi pala masarap yung walang nagsasaway. Hindi pala maganda yung walang nagtuturo. Hindi pala maganda yung walang nagpapaalala. Hindi pala maganda bilang anak yung walang magulang na nagre-remind. Everybody shout, praise the Lord. Dumating yung point na na-realize niya na kailangan ko pala si tatay. Kailangan ko pala si tatay na mag-aalaga sa akin, magre-remind sa akin, dahil hindi ko mararanasan yung ganitong buhay kung si tatay ay nasa tabi ko. Hindi ko mararanasan yung ganitong hirap na halos kumain ako ng pagkain na ng baboy kung si tatay ay kasama ko. Dumating yung time na tinanggap na yung pagkakamali na mahirap palang mabuhay
na walang magulang, walang mga tao na nagpapaalala sa atin, nagre-remind sa atin, nagsasaway sa atin, nagtuturo sa atin, nagtutuwid sa atin. Bilang Kristiyano, maging thankful kayo na meron tayong mga preacher, ordained preacher, mga minamahal na sinasaway kayo, dinidisiplina kayo every time and then, na meron tayong mga failure sa buhay. May mga tao sumisigaw, nagpapaalala sa atin na tayo sumunod, magpasakop, tumalima sa kalooban ng Panginoon. Dahil tayo po ay tagapagmana ng buhay na walang hanggang langit ang ating patutunguhan. Nag-decide siyang bumalik sa kanyang tatay. Alam po ninyo, I think hindi lang 3 araw yung kanyang pagkawala. Hindi lang po ito buwan. I think it's spent months, spent years. Yung lifespan, mga minamahal, yung distance, yung araw nang siya po'y nawala. Amen. Dahil hindi mauubos yung kanyang pera sa loob lang ng 3 araw. Everybody shout, praise the Lord. Maring buwan ang binilang nung kanyang pagkawala. Maring taon yung binilang nung kanyang pagkawala. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Isipin mong mabuti, ano na kaya ang itsura ng prodigal son mula nang siya'y umalis hanggang sa panahong ito na siya po'y mga minamahal halos kumain na ng pagkain ng baboy. Siyempre, siya po'y napapalibutan ng hayop, siya po'y napapalibutan ng baboy. Ang kanyang amoy ay maaring amoy baboy na rin. Everybody shout, praise the Lord. Diba? Amen. Kaya kung ipipicture out mo, ano kaya ang itsura ng prodigal son mula noon hanggang ngayon? Mataba pa po ba siya, mga minamal, o mapayat na siya? Maaaring, mga minamal, malusog pa ba ang kanyang katawan o siya'y nangangayayat na? Dahil wala na siyang makain eh. Diba? Maayos pa ba ang kanyang pananamit? O sabay marungis na. Dahil siya'y nag-aalaga na ng baboy. Napapalibutan na siya ng baboy. Maring siya'y marungis na. Maring siya'y payat na. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kung itsura ang pag-uusapan, ano kaya ang itsura na ng prodigal son? Kung amoy ang pag-uusapan, ano kaya ang amoy na ng prodigal son sa panahong ito na sabay kumakain na halos ng pagkain ng baboy? Amen? Siyempre, kung isipin mo, mga minamahal, kung ikaw, siyempre, pag ang tao, matagal mo nang hindi makita, lalong-lalo na kung nagbago ng kanyang posture, nagbago ng kanyang itsura, nagbago ng kanyang pananamit, mga minamahal, hindi mo na talaga siya halos makikilala. Kaya't nung umuwi siya, everybody shout, praise the Lord. Nung umuwi siya, mga minamahal ko, sa kanilang bahay, sabi niya, uuwi ako at babalik sa aking ama. Nung siya po'y umuwi na, mga minamahal, patungo sa kanilang tahanan. Sabi ng Biblia, kung hindi ako nagkakamali, sabi ng Biblia, malayo pa lang siya, natatanaw na siya nung kanyang ama. Malayo pa lang siya, natatanaw na siya ng kanyang ama. Hindi ko alam kung tama ang pagkakalam ko sa sinabi ng Biblia, na malayo pa lang siya, ay natatanaw na siya ng kanyang ama. Dahil ang alam ko, mga minamahal, everybody shout, praise the Lord, na walang ibang kinapanabikan, walang ibang hinihintay yung kanyang tatay, kundi yung araw, mga minamahal ko, ng kanyang pagbabalik, na kahit siya po'y payat na, kahit siya po'y marungis na, nasa malayo pa lang siya, natatanaw siya ng kanyang ama, nakikilala na siya ng kanyang tatay. Ang sabi ng Biblia, nung makita ng tatay ng kanyang anak ay naandyan na, siya'y tumakbo, mga minamahal, palabas ng kanilang bahay. Lumapit sa kanyang anak, inakap ang kanyang anak, hinalikan sa liig, mga minamahal. Tuwang-tuwa yung kanyang tatay sa pagbabalik ng kanyang anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo, walang ama
na gustong mawalay sa kanyang anak, lalong-lalo na po ang ating mahal na Panginoon, ang ating Ama na nandun sa langit. Ayaw niya ni isa man sa atin ang lalayo sa Kanya. Ayaw ng ating Ama sa langit na isa man sa atin ay dadalikod tayo sa Kanya. Ayaw ng ating Ama na nasa langit na isa man sa atin, mga minamahal, ay hiwalay sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang bumalik yung anak, tuwang-tuwa yung tatay, mga minamahal. Sabi ng anak, Ama, nandito ako sa harapan mo. Ariin mo ako hindi bilang anak, ariin mo ako bilang isang alipin, dahil ako'y nagkasala sa langit at nagkasala sa iyong paningin. Tinanggap siya ng kanyang tatay na walang anumang pag-aalimura. Hindi siya sinumbatan. Everybody shout, praise the Lord. Hindi siya sinalitaan ng masasamang salita ng kanyang tatay dahil ang kanyang ama ay totoong sabik na sabik, mga minamahal, sa kanyang pagbabalik. Ganoon po tayo, mga minamahal. Kaya sa ating paglilingkod, ano man ang kalagayan natin ngayon, napalayo man tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, napatunayan na natin na mahirap mawala sa paglilingkod, mahirap malayo sa presensya ng ating Ama. Ngunit mga minamahal, ang ating buhay na Diyos ay handa palagi, mga minamahal, sa pagtanggap sa atin. Patunay na pagtanggap ng Ama. Sabi ng banal na Biblia, linagyan siya ng balabal sa kanyang likod, linagyan siya ng singsing sa kanyang kamay, linagyan siya ng sandalyas sa paa, at pinaihaw yung matatabang tupa, mga minamahal, bilang paghahanda at pasasalamat na ang kanyang anak ay dating patay na, ngunit ngayon ay muling nabuhay, mga minamahal. Sa oras nito, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Atin pong ilapit ang ating mga sarili sa ating buhay na Diyos. Wala tayong magagawa, mga minamahal, kung wala ang ating mahal na Panginoon. Katulad ng prodigal son, gusto niyang patunayan na magaling siya. Gusto niyang patunayan na kaya niyang mabuhay kahit wala ang Ama. Gusto niyang patunayan sa kanyang sarili na kaya niyang mabuhay kahit wala ang presensya ng kanyang Ama. Gusto niyang patunayan, mga minamahal, sa kanyang sarili na hindi niya kailangan ng kanyang Ama. Ngunit dumating yung punto na siya'y nagsisi. Sinabi niya sa kanyang sarili na napakahirap palang mabuhay na wala ang Ama. Ganon sa buhay natin, mga minamahal. Mahirapan tayong mabuhay na wala ang presensya ng mahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Patawad. Singgit. Hallelujah. Tayo may lumapit sa banal na harapan ng Panginoon. Jesus. Hallelujah. Lord, kailangan ka namin. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Kailangan namin ng iyong pag-ibig, O Diyos. Kailangan namin ng iyong presensya. Kailangan namin ng iyong gabay. Kailangan namin ng iyong pagtutuwin. Ang iyong mga pagtuturo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Handa kaming magpasakop sa iyong kalooban. Handa kaming tumaliba sa iyo, mahal na Panginoon. Ikaw ang nagbigay ka buhay, pag-asa at pagmamahal. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Lord, salamat, Lord. Hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Naman tayo may sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoong Jesus. Inalangin na hindi na tayo patuloy na panghawakan ng ating mahal na Panginoon. Napakahirap lumayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Napakalahirap lumayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo mapapabuti. Mapapahamak tayo, minamahal, mapapariwarang buhay natin. Ngunit kapag tayo manatili sa presensya ng mahal na Panginoon, maramdaman natin yung pagmamahal ng Diyos na walang katulad, mga minamahal. Yung pag-ibig ng Diyos na hindi masukat. Yung pagmamahal ng Panginoon na walang hanggang. Napakasarap namin ang pag-ibig ng mahal ng Panginoon. Pag-ibig na walang katulad. Pag-ibig na walang reservasyon. Pag-ibig na walang hanggang. Yan ang pag-ibig na nais ipadama ng mahal na Panginoon sa atin. Tayo mo'y manalangin, mga minamahal. Itaas mo natin ang ating mga kamay. Mapagpala namin Ama sa langit. Salamat sa iyong mensahe sa araw na ito, sa mga talata naming napakinggan, sa mga aral naming naunawaan. Salamat, Lord, sa mga salita mo. Kailangan ka namin, Lord, higit pa sa anumang bagay. Kung kailangan namin ng tubig para matagbaw ang aming uhaw ng pagkain, para mapawi ang aming gutom. Higit sa lahat, kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming kalakasan. Ang kagalakan namin ay ikaw. Ikaw ang dahilan, Lord, bakit kami nananatili, naglilingkod, gumaganap, sumusunod. Dahil mabuti kang Diyos sa aming mga buhay. Habang kami may lakas, habang kami may ningat, may tinig, mahal na Panginoon, ay paglilingkuran ka namin ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at buong kaluluwa hanggang sa araw yung banal na magdating. Patubayan mo pong bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Bless us in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Uriin ang mahal na Panginoon sa oras dito, minamahal.